Hey guys, so labas tayo ngayon. Natin reviewin tong motor natin, no? At yung mga specs and features, tsaka yung mga napansin ko rin dito. Check natin. Pupunta tayo ngayon, harap lang tayo ng medyo tahimik na lugar. Tingnan natin, no? Kung makapag-video tayo doon. So, masarap siyang i-drive, guys. And yung odo natin is 87 na. 87 kilometers na yung tinatakbo natin. Gamit tong motor na to. So, 2 times pa lang ako nagpagas, isang 200 tsaka 400. Siguro nagpagas ako mga 60 kilometer to. 60, 70 ganun. Tapos ngayon nasa 87 na siya ngayon and then full tank pa rin siya. Hanap lang tayo ng area na tahimik. Baka pwede dun, no? Tignan natin kung pwede sa complex. Ayan. So, maganda rin yung arangkada niya. Although hindi ko na siya pinapaabot past ng 60 yung speed natin, no? Kasi under braking pa ako, ayokong i-stress yung makina. Hindi ko na siya pinapalagpas ng 60 masyado. Siguro under 55 lang ako. Pansin ako sa ano, medyo maano yung kanyang harap, matatag. Medyo no. Hindi ko lang sure kung braking period o ano. Pero tingin ko sa bearing Kasi na-experience ko to sa dati kong motor. Parang ganito. Siguro yung bearing ito, kailangan higpitan or something. And ayoko na siyang dalhin pa or i-drive pa na malayo bago malaman, no? So preventive measures tayo bago tayo mag biyahe na malayo. So medyo tiptoe din ako dito pag di ako umapit sa harapan. Tiptoe ako. Pero pag dito sakto, flat-footed ako. Medyo atras tiptoe. Tapos nabababaan ako dito sa may handlebar natin. Parang kailangan ko ng riser dito. Hindi ko alam kung ilang millimeter ang the best dito. Na para pag umatras ako sa upuan, nakaangat pa rin yung kamay ko, hindi mabibinat, no? Kasi i-straight ko yung paa ko Ayun. So wala masyadong tao dito. Pwede natin sigurong reviewin to dito. Ikot lang tayo. So nice. So, sarap na i-drive, guys. Basic. Easy dalhin. Ayun, hindi abot yung paa ko na sa dulo. Kaya kailangan pa natin siyang feeling ko taasan yung handlebar para medyo lumapit sa akin yung handlebar, no? So far sulit naman siya. Ikot na lang tayo para siya. Tara na sa may importer ko pwede. Sir, pwede ba ako mag-video dun sa may parang library doon na area? Sa may library na area doon? May papasok doon? Pwede ba ako doon? Sa may unahan doon na papasok dito. Di ba may building doon sa kaliwa? Pwede kaya ako doon mag-video lang? Oo. Doon lang sa gilid, sa may kalsada lang. Okay. Paalam lang ako. Thank you. So, paalam na tayo, guys. Punta na lang tayo doon. Kuyang imposter para legit, no? Ayan, so punta tayo doon para reviewin to. Saglit lang. Ikutan ko lang saglit. So dito na tayo, guys, sa ating venue. Dito lang ako sa may sports complex. Yan, so dito natin reviewin tong ating Motorstar Easy Ride 175A o yung Easy Ride ADB 175 FI ADB. Yan, so first off, yung looks niya, guys. So pinartneran ko lang siya ng aking helmet na Hex 2.0. Yan, so gray yung pinili ko kasi yun yung pinaka premium looking kasi yung white and black so medyo plasticky sa akin yung tingnan. So yung gray yung kinuha natin. Yan, so version 2 na rin pala to, guys. Yung makikita nyo dito yung ating pinagkaiba sa version 1 tsaka sa version 2. Yung version 1 wala nito, guys. Yung plastic na garnish na to. Itong cover na to kasi dati yung version 1 wala niyan. And then ano pang mapapansin natin sa version 1, so itong version 2 mayroon na rin siyang mudguard tsaka yung cover doon. Ito nakikita niyo yung cover. And then yung hindi nila binago dito, guys, is walang cover yung under seat nung o yung butas dito sa ating shock. So wala pa rin siyang cover, guys, sa version 2 tsaka sa version 1. Yan yung mga nabago sa version 2. So napansin ko rin sa version 2 yung mga stickers wala na rin. Hindi na rin nila kinabit, lalo na yung pula dito, yung reflective na sticker sa likod, hindi na rin nila kinabit yun. Yan, so halos same lang lahat. Sa version 1 din, napansin ko, wala na yung ADB dito. So ano na lang yan, Easy Ride 175 na lang nakalagay. Wala na yung ADB na stripe decals, tinanggal na nila. Yan, sobrang bruise ko tingnan, guys. Yung motor, ayan, no. So ang ganda niyan, guys, naka-projector light na rin yan. Yung 4 na projector lights. So sobrang taas nung kanyang ilaw. Yung placement, para kang naka-MDL. Ang taas ng low beam yan, low beam. Low beam to, ang taas, no? Ang taas. Mataas. So minsan may nagrereklamo kasi sobrang taas ng positioning ng ilaw nito.
pag nagpa-passing light ka. Hindi yung kanyang signal light, sa gilid na lang din. Parang NMAX style na, no? Pero medyo tago. Hindi siya yung naka-usle, nakatulong sa may ating rear. Okay naman yung pipe natin. Stainless pipe, mataas na rin yung positioning and then naka-air cool lang siya. Hindi ito liquid cooled guys. Yan, yung kanyang pillion step guys, maganda na rin. Yung likod, LED na lahat yan guys. Sama na yun dito. Yan o, LED na rin yan lahat. Pati itong ating tail light and brake light. So medyo na-weirdo lang ako dito kasi meron siyang DRL pero kailangan mo pa siyang itagel yung itong switch na to, no? Ito pala yung on and off nung toggle ng DRL tsaka ating tail light. So pag in-off mo yan gabi, wala kang tail light, kailangan mo siyang i-on. Naka-on to kasama nung headlight. Kaya kasi nagtaka ako nung pagkakuha ko nito, binuksan ko yung motor, wala siyang DRL tsaka LED. So itatagal pa pala dito. Ito pala yung on and off nung kanyang. Ayun guys. Sa gulong naman guys, malaki lang din. So yung brand is Cordial. And then sa kanyang susian guys, mayroon siya dito sa ilalim. So hindi to keyless guys, no? Susi pa rin siya. Yan. So yung fuel and then seat button. Responsive din yung kanyang fuel button. Yan. So pagka-check natin dito. So 10.6 liters pala to guys. Around 400 to 500 yung kaya nyo ikarga dito. Yan. So sa tubig naman, hindi naman siya nababarahan ng tubig sa ngayon. Dito lang siya naiipunan, no? Sa may part na to. Diyan ko na siya napansin na papasukan ng tubig. Kasi may butas naman siya dito. Yan. So okay din naman. Dali lang siya isara. Tsaka buksan. So pwede natin siya lagyan ng sabitan dito. Yan. So yung pocket niya guys, malalim din. Kasi yung aking phone. Yan. And then meron din siyang charger guys. Kasama yung charger. Naka-lock din yan. So sa charger meron tayong USB-A tsaka Type-C. Ready na yan. So hindi ko pa siya nagagamit kung gaano ba siya kabilis mag-charge. Hindi ko pa siya nagagamit. So yung ating susian din is may ilaw. Pag in-on nyo. So ito guys yung itsura ng ating LCD, no, kapag binuksan. Yung panel board. Ayan. So sobrang bright yan guys lalo pag gabi. Umaabot yun dito yung illumination dito sa may taas. Pagka ginamit ito, malakas yung illumination niya pag gabi. So hindi naman kayo masisilaw, sakto lang. Aabot siya hanggang dito yung liwanag niya, kulay bluish. So maganda siya tingnan. So sobrang yung clarity ng info na makikita mo, kitang-kita mo agad lahat. Yun yung kagandahan dyan. Ngayon, yung quality ng kanyang silinyador, yung rubber, okay naman. And then may balance din siya sa dulo. Parang ayaw kong tanggalin to kasi sayang naman, no? Maganda i-retain kasi mahirap pag walang balancer. High beam at low beam guys, busina, and then turn signal. Yung turn signal di ko nagustuhan dito guys kasi may awang siya, ayun. Wala rin siyang hazard. So may awang siya, nakakatakot lang pasukan ng tubig or pag nabugahan, no? Electric start niya guys. Okay naman, wala akong problema. Dito lang sa kill switch, meron siyang kill switch. Hindi ko naman ginagamit to. Yan, sa quality naman ng plastics niya guys, okay naman talaga. Maganda. Makapal yung plastics niyo. So sa 84K, sulit na to. Yan, so detalyado rin siya. Pag tinignan mo siya, para talaga siyang Brusco pag dinala mo, no? Yan, so madali rin siyang dalhin. Medyo mataas nga lang. Ako medyo tingkayad ako pag sa harap. Pero kayang-kaya naman dalhin. Ngayon guys yung kanyang ilaw. Ngayon yung kanyang ilaw, projector lights. Wala akong hazard, di kaya dito sabay. Yan, so sobrang lakas yung guys, tsaka malinaw. Yan, LED na lahat yan. Yan, so siguro bilhin na tayo extension sa aking dito. Sa visor ko dito, bibili tayo extension. Yan, yung mga napansin ko pa is medyo flimsy yung kanyang center stand. So kung meron papalitan ko siguro yan. Kung sakali. Kasi parang hindi niya kaya yung bigat ng ADB. Medyo umuuga-uga siya. Pero okay naman yung quality. Yung shocks okay din. Ang ganda rin yung shocks. Siguro ang pinaka ko dito sa unahan, repack nung shock. Papacheck ko yung shock tapos yung knuckle bearing kasi medyo matalbog siya sa harap parang may lumalagot. Gusto kong ipasilip. Yung sa may ilalim naman, yung sa seat niya guys, hindi kasya yung kanilang helmet maski yung libre nilang helmet, no? Ayan, so ito malaki tong helmet. Sa 45 liters nga, hindi kasya to O dito pa kaya? Ayan, hindi siya kasya guys. Pati yung libre nilang helmet or yung Spider Neo, hindi rin kasya. So pang documents lang talaga to, tsaka mga paperworks. Siguro tingin ko pa nasa 35.
35 to 40 liters tong ano na to. Yung compartment na to. Dinikit ko na rin yung mga stickers, no. Yan, dinikit ko na rin yan. Kasi dito na rin yung kanyang pang sa registration. Ay, wala yung takip. Wala yung takip. Ba't may takip to ah? Tatanong ko sa kasa. So, kanabit ko na yung mga stickers. Yun lang naman guys, yung napansin ko dito. Yung quality ng upuan niya okay naman. So, huwag nyo na lang pansinin siguro tong logo ng Motorstar kasi okay lang din naman yan. So, kung gusto nyo na alibad ba lang kayo sa logo or something, ayaw nyo ng logo nila, magpaparasit kayo. Pero yung quality naman nung seat nila, malambot, piling ko sulit to sa long ride. Ayun, naramdaman ko na kahit short ride lang, sulit na sulit sa akin kasi sarap dalhin. Yung upuan, comfort, tsaka yung hatak niya the best. Siguro ang upgrade ko dito, papalitan ko ng bola. 13 straight sabi ng mga nababasa ko, no? Kasi yung stock ata nito is 15, so medyo mabigat. Kulang ako sa hatak na kukulangan ako. Yan, so overall okay naman siya. Yun lang yung mga napansin ko dito guys. Yung mga may mga question kayo or kung gusto nyong malaman sa motor na to, yan, sagutin natin yan kung sakaling alam ko yan. No? Kasi currently, naalam ko pa rin yung mga ano ng motor na to, may offer nito sa akin, sa features. Pero so far so good naman. Worth it naman yung pagkabili ko nito. Sure naman ako magtatagal to sa akin. No? Yan, so sobrang raw nung review na to guys. Di ko na masyadong ayusin yung pagkaka-film, no? Kasi ang pinunta niya naman dito is more on information. So yun yung ano ko, first hand user experience na ano ko dito. So ilang araw pa lang sa akin to, mag-iilang araw pa lang. Saturday ko siya kinuha, ngayon ano na, Wednesday na siya ngayon. So ilang araw pa lang, wala pa siyang week sa akin. Yan, so wala namang issue siya. Wala namang issue, na-check ko naman, okay naman yung riding. May mga papacheck lang ako kasi medyo meron akong discomfort sa sa harap eh. Parang uunahan na natin bago pa masira or something, no. Papacheck na natin agad. Yan, so this brake lang siya guys, wala siyang ABS. So okay na rin. Kumbaga kung matagal ka naman ng bumotor, ako 7 years ako nagbumotor, okay naman din yung disc brake. Kaya namang basta hindi ka naman bumubuntot sa mga motor mo or sa ibang sasakyan, kaya naman kumbraya na on time. Okay naman yung performance ng brakes niya. Ito lang din yung kanyang panel. Siguro wag babasahin kasi parang may mga butas-butas dito. Parang delikado siya mabasa. Siguro iwasan yung pa-pressure washer to. Yung part na yun, tsaka dito sa ilalim. Iwasan, no. Yan. So yun lang guys. Kung mayroon kayong mga katanungan, comment lang kayo. Yan. So bukas mayroon akong ceramic coating sa may tungko banda. So check natin, no, kung maganda may kakalabasan. So papatanggal ko na rin siguro yung mga stickers na to para mag-plain na lang tayo na gray. Yun. So yun lang guys. Kita ko sa susunod ng video, no. So please subscribe, like kung nagustuhan nyo yung video natin. And kung ano pa yung mga pwede nyo idagdag sa video na to. Yan. So welcome na welcome kayo mag-comment sa baba. See you!